Minsan ang buhay ng tao ay parang saranggola. Hindi mo talaga masasabi kung saan pupunta. Mahirap magbago kung ang laging ang hinihintay ay bagong taon. Dahil habang buhay, mayroong bagong taon. Shout out po sa ating mga kapatiran at mga church leaders ng City League Church of Christ dyan po sa San Pablo City at sa Church of Christ Talisay, Bacolod East Side Church of Christ, Paranas Church of Christ, and all churches of Christ, Christian churches in the whole Philippines. Friends, brethren, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa Di Mayo family, dyan po sa Iloilo, Northern Iloilo, Bungbong, Hamila rin na family, at saka mga Lumawag family. At sa mga lahat po ng mga pastors na nanonood sa ating COVID video message ministry, Christ offers victory in difficulty. Proverbs chapter 10 verse 27. Ang sabi po rito, the fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga taon ng masama ay maikli lamang. The word of the Lord. Smart living around the globe, fear of God, live long. Ang verse po na ito ay naiambag sa atin ni Brother Jack John de la Cruz. Ministro po siya ng Kasilagan Church of Christ sa Makatarem, Pangasinan. Hindi ko po siya kilala personal, pero isa po siya sa sumusubaybay o na sinisiran ni kapatid, malapit na kaibigan ni kapatid Brother Paul Serio. 4 years po ito si Brother Serio nag-aral na magpare at nakapagtapos po siya sa Manila Bible Seminary. So si Brother Paul Serio ng San Rafael Church of Christ, San Pablo City, Laguna. Outreach po ito ng City League Church of Christ dyan po sa San Pablo. Now, patuloy po tayo. Tayong mga tao, gusto natin ang mga benepisyo. Diba? Pag ikaw po ay nagtatrabaho, hinahanap mo kaagad ano kaya ang benepisyo. May SS ba rito? May 13th month pay at iba pa. So tayong mga tao ay gusto natin ang mga benepisyo sa iba't ibang mga bagay. Maging sa kalusugan, maging sa serbisyo, maging sa hanap buhay, at maging benepisyo sa insurance plan. Di po ba, Brother Paul Serio? Halos lahat ng mga benepisyong ito, bago man ma-enjoy, gagastos ka o maglalabas ka ng salapi, di ba? Mayroong itinuturo ang Biblia na benepisyo, Brother Paul Serio, na hindi kailangang maglabas ng salapi, pero benepisyo ito na walang hanggang eternal life. Amen? At ito ay itinuturo ng Biblia. Ano itong isang may malaking benepisyo? Itong tinatawag na fear of God. Ang pagkatakot sa Diyos. What does it mean to fear God? Kapag ginagamit ng Bible ang mga salitang fear of the Lord, ito po ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang deep respect, reverence, and awe for God's power and authority, Brother Ambit Baknutan at Duckless family. Diyan po sa Amerika, mayroon po diyan si Inday Lin, yata, Duckless, kapatid ni Doc Ted. Palaging nanonood. Salamat po sa inyo, sa inyong mister at sa inyo po dyan sa Amerika. Hindi ito, ang fear of God ay hindi po ito takot na nanginginig ka sa harapan ng Diyos at walang magawang kaaya-aya sa Kanya. But ang fear of God, it's a proper fear of the Lord that leads a person to love Him. Isang takot na magtutulak sa inyo na gawin ang lahat ng kagustuhan ng Diyos. So isa itong klaseng fear to the point of obedience. Kasi mayroong mga fear na hindi angkop, hindi kaaya-aya. Ito po ay tinatawag nating mga phobia. Yung takot ka sa gagamba, ang tawag po dyan is arachnophobia. Yung takot po ka being alone, monophobia. Takot po kayo sa mga germs, mga phobia yon. Takot po kayo sa mga high places.
Takot po kayo in flying. Mga aerophobia. Takot sa strangers. Kung ano-ano pa, yung takot kayo sa mga animals. Zoophobia. Halimbawa, takot kayo sa number 13. Takot kayo sa number 13. Sister Joy, ang tawag po dyan ay triskaidekaphobia. Yan. Pero kapag takot po kayo sa mangungutang, hindi ko pa alam kung anong phobia yun, pero sigurado ako na hindi phobia yung takot ka sa mangungutang. Ang tawag po dyan ay intelligence. Biro lang. So, marami tayong kinatatakutan sa buhay. Takot tayo sa coronavirus, sa krimen, sa sakuna, car accidents, mga dilubyo, takot tayo sa bagyo, sa baha, sa lindol, sa mga chemical weapons, sa mass murderer, sa World War III. Takot tayo sa terrorists, sa demons, and Satan himself. Ngunit, paano ang ating loving Father? Why would God tell us to fear Him? Yan po ang tanong. So, smart living around the globe, fear God, live long. Kaya ang personal na katanungan ayon sa Proverbs chapter 10 verse 27 ay ganito. How does fearing God add length to a person's life? Paano ba nakakapahaba ng buhay ang isang tao o ang takot sa Diyos para sa isang tao? Ang sagot diyan, itong Proverbs 10:27 na ibinigay sa atin ni kapatid Paul at Jack John. The fear of the Lord adds to life, but the years of the wicked are cut short. So ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga taon ng mga masasama ay maikli lamang. So we know that fear of God is the beginning of wisdom, Proverbs 9 verse 10. But how does that relate to a longer life? Ito po ang tutukan natin ngayong araw. So ano kaya ang pinakamainam na makakatulong sa inyo para humaba ang inyong buhay? Nutrition? Mag-Herbalife ka, Sister Ma'am Lera Deo? Healthcare? Mag-exercise? Genetics? Stress? Ano kaya at magkano ang ibabayad ninyo upang makakuha kayo ng siguradong kasagutan, Sister Teresa Sadya at Sister Vicky? So ang ating Diyos na may likha na si Solomon ay may isinulat po siya na secret formula for long life mula sa Proverbs 10:27 and it is free for your use. Yan ang good news. Kapag tawanan mo lang o baliwalain ang simple rule na ito, baka gusto mo na ang kamatayan. But those who fail to find me harm themselves. All who hate me love death. Proverbs 8:36, yan po ang wisdom. So if you are wise, you will realize it is repeated several times and you will make it your priority. Proverbs 3:2 verse 16, Proverbs chapter 4 verse 10, Proverbs 9 verse 11 at Proverbs 28:16. Yan po ang sinabi ni Solomon. So ang mga life insurance companies, gumagamit sila ng mga actual na mga surveys at kukompute sila ng mga average. Mag-hire sila ng libu-libong tao at gagasto sila ng binilyon to determine human lifespans or gaano kahaba ang buhay ng tao. Pagkatapos ng trabahong ito at gastos, they estimate the average life expectancy is about 73 years. Ngunit, naisulat na yan ni Moses 3,500 years ago na ang edad ng tao ay 70 was typical for most people at ang 80 is typical for strong people. So, ang average is just about 73. Huli na itong mga survey, nauna na ang Bible. So, maaring nyo po itong basahin sa Psalms chapter 90 verse 10. Hanapin nyo yan, Psalms 90 verse 10. So, paano kaya ito nalalaman ni Moses? Simple lang ang sagot. Simple. Nalalaman ito ni Moses by inspiration of the Holy Spirit. So, ang life expectancy na 73 years is an average. Men die around the average. Diba? Si Dr. Douglas, isang doktor by alam niya yung mga edad yung mga namamatay na mga tao. So, the average life expectancy years is 73. Yan ang average. So, men die around the average. So, no one is an average. Kapag ang isang makadiyos na tao ay nabuhay ng 90 years,
At ang rakista na addict namatay sa edad na 56 dahil sa overdose, ang average dyan is still 73. Kapag ang mga godly grandparents nabubuhay, let's say for example, 85 years old, Brother Paul, at ang kanilang apo na sexually sinful namatay sa edad na 49 dahil sa sakit na AIDS, the average is still 73. If all members of a small church live to be 75, ngunit itong lasinggero dies in a car accident at the age of 35, kasama na yung 11-year-old child na, it is still an average of 73. So how does fearing God add length to a person's life? Ito po ang tanong, bakit nakapahaba yung fear of God? Una sa lahat, dapat nating alamin ito. Like all the Proverbs of Solomon, tandaan po ninyo ito. Ang Proverbs 10:27 is a general principle and not a promise. Hindi po ito pangako ang Proverbs 10:20. It's just a general principle. Yan sinabi nila na in every general rule, there is an exception. So, hindi po ito pangako, but general principles. In other words, merong ilang mga tao who fear the Lord ngunit namatay ng maaga. May kakilala sigurado ako na kilala ninyo. At meron ding mga tao na walang takot sa Diyos. Hindi nga kumikilala na may Diyos, pero ang haba-haba ng buhay, umaabot pa ng 90 ng 100. However, ang Proverbs chapter 10 verse 27 simply observes that those who fear God generally live longer than those who do not. Yan po ang observation. Mayroon dalawang aspects involved in the explanation of this life principle. Ang first half of the book of Proverbs, mga kapatid, ay nagsasabi that those who fear the Lord live longer lives, Brother Ambet Baknutan. So ano kaya ang the best explanation for this statement, Sister Anamer? Those who live in fear of the Lord and those who have godly wisdom, ito pala, will avoid sinful, reckless actions that can shorten one's life. Yan ang explanation dyan. Sila po, ang mga may fear of God, ay iiwas sa mga mali at nakakamatay na mga sinful practices, Sister Nining Sevilla. They will also practice wholesome, beneficial actions that are conducive to longer life, Brother Glenn. Gagawin nila ang lahat na iiwasan ang nakakamatay at gawin ang mga activities or principles na nakapapahaba ng buhay. So the fear of God may add length to life by causing one to avoid violent activities, to refrain from unhealthy eating, to abstain from illicit or illegal drugs or illegal sex, and to say no to harmful drugs and other addictive things. So kapag ang tao, mga kaibigan, ay may fear of God, ito ay nagpropromote ng isang greater level of self-control and personal responsibility, resulting in a lifestyle of working hard para panusto sa araw-araw na pangangailangan and regular sleep to maintain long-term health. Yan po ang mangyari. Relationally, ang taong may takot sa Diyos will regularly spend time in prayer, will develop godly relationships, and seek to live in harmony with family, members, and friends, at magiging bunga nito ay lower stress level and a lifestyle benefits na kasama nito. So the second half of Proverbs, yung complete natin yung antithetical parallelism of the verse, the years of the wicked will be cut short. Kaya ang taong makadiyos o fears the Lord, malamang hahaba ang kanyang buhay. Ngunit ang mga wicked who do not fear the Lord, malamang maikli lamang ang buhay. Why? Because ang taong hindi makadiyos, Brother Ambet Baknutan, is more likely to continue unhealthy patterns na maaaring katulad ng overeating, sexual promiscuity, addictions to alcohol or drugs, lack of exercise and hard work, involvement in fighting or stressful relationship problems. So dahil sa kakulangan ng karunungan ng taong masama, he will be more likely to repeat mistakes that lead to negative consequences na magre-resulta ng maagang kamatayan. So a reckless lifestyle will increase the probability of living fewer years. Kaya nga, sabi nila, ang paninigarilyo daw ay nakakabata. Dahil hindi na kayo tatanda, maaga pa kayong mamamatay. So, tayong mga Christians, hindi natin binawaliwala ang relationship natin sa Diyos, ang ating personal
faith at saka ang ating personal health. We are to glorify God with our body. So kaya sa araw na ito, ang ating smart living around the globe, fear God, live long. So tandaan po ninyo ito, walang pwedeng mangyari sa inyo na hindi madadamay ang inyong pamilya at ang lahat ng mga malalapit sa inyo. So sana po sa araw na ito, we are going to develop the fear of God. Tayo po ay manalangin. Loving Father God, we pray that our hearts would learn how to rightfully fear you. We bow before you, acknowledging you as Lord and Savior of our lives, praising you for your might, your sovereignty, your power, and your strength, your mercy, and your justice. We thank you for your unending love, even when we are undeserving. We stand in awe of you. We surrender our hearts to you. We put you first, Lord. In the name of Jesus. Amen.